Now, unsa may gahimuon karon sa kaunlad Pinoy labi na kanang roll out sa rice for kaning atong baligya ninyo. Unsa may status ani unsaon man ipagpaagi ni? Sugod sa iyang first na roll out sa accessible low price of rice. Unsa man siya affordable ra ba kay sa mga people? Sa programa sa gobyerno kanang ilang gingon nga rice for all 45 pesos per kilo na siya. 45. Yes, kung ang 45 pesos Kato ba ning bugas nga biting pahuang nga bugas? dunay mga comment na inana pero sa gobyerno to ha. Kay kaunlad Pinoy kanang amo ang presyo nga bigas although dili siya standardized, dili siya pareho sa buong Pilipinas kay depende man po na sa supply. Sa ang among gipanang kamutan is 45 pesos na siya kanang bugas pud nga kanunon og disenting tao, no? Buti pasabot kana pong makonsume po nato kay mao man ganin na ato ang pinaka-advocacy pina siya kay bugas mo gid atong gikinahanglan gyud. Mao mo gid ang una nga kinahanglan basic na kay siya. Mao na yung pinaka-basic needs sa tanang tao. Kay sudan og nalang kay bugas diya. Tusluan nimo nag-asin nga dula nimo nagginamos pagka kumbati na ginakayon. Kumbati na magkapanikad na kasi mong ugangan ana o atong ikumbati kung dili pud ma-afford ang mga presyo karon sa bigas kay pertigi pong mahala. Okay. Mao na nga just like sa intention sa gobyerno, kami po sa Kaunlad Pinoy, may hatag mi o mohatag mi kahigayunan nga makakuha ang atong mga partners, ang atong mga supporters, ang atong mga membro nga ang bugas tag 45 pesos ra pud ang kilo pero ang klase nga bugas kana pong klase nga tag 58 o tag 60 sa palengke. Kana mo So, kana may atong lantaw. Sa ato pa pwede na makakaon na atong makigsunan lagi wasudan. Pwede na, kumbati kayo. Basta pagkahuman, doon na lang sila kape nga Biramax ang ilang imnon. Kana mo na yung pinakabansada. Bansada kayo na. So, dire sa Misamis Occidental, kay human naman may sa Capiz, no? Itong August 21 and then Iloilo by September 4. Ang Misamis Occidental, ang kick-off niya sa kanyang program, kining gitawag nato ga rice, ang tawag na mo na sa national is kanin natin ito, no? Kanin natin ito dire sa Misamis Occidental is affordable rice for members. Ipahigayon siya karong September 8 niining tuiga. Okay. Pagasugdan kini sa usa ka short motorcade caravan or parade nga magasugod dito sa Barangay Pine sa Tulay ug molibot og dire sa merkado and then diretso dire sa barangay sa covered court sa barangay Upper Langkangan. Diin ang ato mga membro gina-expect nato nga moabot sila sa maong area og makasalmot sila sa mga paseminar nato tungkol sa mga produkto, tungkol sa financial literacy program ug at the same time natay mga games diha nga pahigayon nga naputay mga ginagmayng pa-premyo ug ang pinaka-highlight talaga ang tanan mga membro makapalit sila og bugas nga tag 45 lang ang kilo, mas barato siya ikumpara sa presyo nga naa karon sa atong merkado publiko sa merkado. Unya kanang klase nga bugas di po mo ingon nga murag makapanghambog gud mi nga lami kay na siya ipares gyud og Biramax. Okay. Now, atol sa nasampit nga mopalit ang ato mga membro, usa man nay limit sa pila ka kilo or pwede is do ka sako kumpleto na? Yes. Kani salamat anang maong pangutana Sir Joel, no. Sa among programa o sa atong orientasyon sa atong mga membro, ang atong bugas bawat membro dunay limitasyon ang mapalit nila. Okay. 4 ka kilo bawat membro bawat linggo or per week. Per week. So in other words, kung sa Sunday na siya, no, dire sa Upper Langkangan o sa mga adjacent barangays, ang bawat membro makapalit lang man sila og 4 na ka kilo. Okay. Pero kung ang 4 ka kilo, mingon mo nga kulang sa usa ka pamilya, kung ang usa ka pamilya membro nimo tulo 5, di 5 times 5 di 20 kilos din yon. Tapos di pa na mahurot, no? Or mahurot na siya sa Sabado, ay mo kabalaka. Kay sunod Sabado, sunod Domingo na po sa ka semana, doon na lang po mo mapalit. Kaya kaya ang atong program per week na siya. Okay, So, per week.
Maliban na lang kung mahutdan ang bugas ng Pilipinas kay murag muundang tagamay ana, pero ang kaunlad Pinoy naning kamot pod mikuha siya sa mga nesesaryo mga permits gikan sa NAP, gikan sa NIDA para makaangkat punta og mga bugas gikan sa laing nasod para makahatag ma-sustain nato ang atong programa nga doon na tay bigas nga inanang presyo sa tibuok nato nga mga membro. Okay, at least mo na'y pamaagi lugar. Di mabalaka ang atong mga membro. Dili sila mabalaka basta naala po'y supply kay kung na po'y mga kalamidad nga Now, bilan granting kamsanta sa pundo, kamsanta sa stocks. Doon na ba'y mga pamaagi sab nga makabalo ang mga membro? Ay sa mo kadto dito sa ato ang opisina kay wa pa. Kining kaunlad Pinoy organisasyon man ni siya. Limatic na. Doon na matay mga leaders, ang mga leaders Mo na to mo inform the members. Mo na to mo disseminate sa dissemination sa information na doon na tayo suspension of the implementation of the program considering doon sa supply. Pero okay. kanang supply amo nang ipananggamutan nga kung doon na magani problema nga minanad, di pod magdugay, di pod maglangan, mobalik ra pod sa dayon. Okay. Now, dili lang ni sa Miss Oka, kaya ito nang ikuan mo gani nationwide ang among broadcast. Yes. Abot pa sa gawas gani kay naman tay live, natay live streaming, natay online. Kining kaunlad Pinoy, entire Pilipinas, maura na bagyapog tumong o basig lahi-lahi ang matag region. Dili, parehara usara ka programa, usara ni siya ka organisasyon covered by one mission, covered by one vision. Kana So, mo nay tanan, kung kinsa tong mga lugar nga natay membro, mapaabtan nato sa mga serbisyo. Kanang bugas nga barato nga para sa atong mga membro, dili ra na kay mao ra na atong programa. Atong gipanglantaw sa unahan nga kanang ubay-ubay usab nga mga agricultural products, ato po na silang ma-offer sa barato usab nga presyo sa atong mga membro. Okay. Kana siya sakop sa social program, gawas pa na siya kung gitawag na entrepreneurial program. Kanang entrepreneurial program, mao na siya yung mga pipila ka mga membro nga gustong mo participate o gustong magkaroon ng kahibalo tungkol sa mga negosyong ginagmay. Kana siya ang mo-cater niya na mao ang entrepreneurial program sa Kaunlad Pinoy usab nga mupadangat og mga speakers dire sa ato ang lugar kung ready na sila dire para tudloan sila sa financial literacy program, mga productive mga produkto nga pwede nilang mugnaon. Tapos doon na po tayo gitawag og Kaunlad Pinoy Chamber of Commerce na kung saan yung lahat ng mga produkto sa Misamis Occidental can be promoted in the copy manner na yung mga produkto nilang lokal doon pwedeng i-cater din nila dire. Okay. Kami may mo facilitate. Kamo mo facilitate. Yes, kami Kamo mo merkado. Kamo mo mahimong tulay Doon sa mga mga maliliit na negosyante na gustong mabuhing desente, dili man kinahanglan nga ang Kaunlad Pinoy ang muhatag ninyo og puhunan, pero mopahigayon og mga kalihukan ang Kaunlad Pinoy nga kanang imong tumong og tinguha nga magkaroon ka ng negosyo, mapahigayon siya sa pinakasimple nga pamaagi nga dili sila magka-problema. Okay. At least mga higala nga ang Kaunlad Pinoy mo-guide sa katong magkaigsunan, katong mga gagmay nga mga negosyante aron po nga matagyahan sa maayong buhaton. And then ang mga produkto sa Misok pwede daton dito sa Luzon, Visayas. Ang Visayas ug Luzon pwede po modala silang produkto. At change lugar ang mga pagbaligya. Okay, mao man ay problema especially sa ato mga farmers. Kana dugay-dugay gyud po nga milubog anang klasya sa pagtuon nganong pobre ang gobyerno nga kani pananom mo ni ani ang tanan bisan dong pero pag abot sa pagharga ang diha nang harvest pero ang buying wala diha kay imong ibaligya sa imong silingan di mga kabaligya kay doon po si tanong mga pareha ni ato. Tuwa man sab. Kana gidunta nga number 1 gidunta na nga kung doon na kay mga programa ginana para successful na siya imo gilang pangitaan og merkado. Dunay mga lugar sa Pilipinas especially sa mga metropolitan areas nga kulang ni ining klasiya nga mga produkto. Pero doon na po yung mga lugar sa Pilipinas nga pwerte pong pangalata sa produkto wala nag-match ang panginahanglan o ang supply ni So dapat unta actually ginabuhat wa mo kumingon nga wa na buhatan sa gobyerno, ginabuhat na sa DTI. Pero tungod kay doon na magay limitasyon yon, no? Doon na magay limitasyon in terms of although na social media karon pero di ba tatanan mo tuog po sa social media kay na may mga fake news gud pod. Diba? So kita ang Kaunlad Pinoy
doon na tayo mga partner ng mga businessmen, no, sa Metro Manila. Kanang akong giingon nga mga businessmen dili na sila mga basta-basta nga kwan, mga inila na sila o mga maayo na sila reputasyon. Nana na sila, proven and tested na sila. Pagtabang nila sa ilang, doon na sila ipahigayon nga mga programa para ni anang sa farmers halimbawa. Karon diri sa atong dakbayan, diri sa ato ang doon na po may mga programa nga halimbawa gusto magnegosyo. Walay, i-seminar na nato, ituluan na nato kung saon pagdala ilang kaugalingon, kung saon nato pag-entertain sa mga bisita, kung saon nato pag-promote ang atong negosyo, pero wala sila'y puhunan, dili kinahanglan ng puhunan kay doon na tayo mga membro sa Kaunlad Pinoy Chamber of Commerce na willing kayo nga mo consign sa ilang mga produkto para diha ra nato bayaran kung mahalin na siya. So buti pasabot, pwede kang maging negosyante bisig wa kay puhunan. Pwede kang kumita sa mga negosyo nga bisig wa kay puhunan. Ang imo lang buhaton takugi yung interest mo sa maong negosyo, kay kung wa po kay interest sa imong negosyo, tagaan ka niyang produkto, wala gyapon may tabo nimo. Basta Okay. ang tuyong tumong advokasya sa Kaunlad Pinoy nga ang atong mga membro nga mga Kaunlad Pinoy member sa Pilipinas nga natay lugar, muarang-arang ang ilang kahimtang madagdagan ang kita ni Mister, madagdagan ang kita ni Mrs., no? O mabawasan ang iyang presyo sa iyang mga palitonon. Okay. Ugas barato, mudugang ta muhatag ta kay gayunan nga makahatag og negosyo aron madungagan ang ilang income kay kitang mga Pilipino kung trabaho lang atong saligan nakabox man atong sweldo. Alas 8 halang alas 5 bisi pag magtambling-tambling ka diha kung 500 mo adlaw 500 na ginasya. Maro yun. Oh, di man na sakto. I beg to disagree with the findings of the NIDA na mabuhi ang Oh, Pilipinas. no, di ka mabuhi ng 500 pesos. Ka mabuhi. Dili, wag maguna ka sakay ng tricycle mo na wasa kasi natin. Oh, mo lagi na nga, mawitan na nga ako nang rapido na sila kay patsaka lag Quintas Claras. Kaya hatag anang klasiya sa datos, kinsa kay ang lang ipangutana ana basig si Ayala. Nah, Kaya naman to kakaon og daghan gon mo na mo kapil man lang to mo nang 21 saktura. Oh. Pero sa tinuod lang in realidad, bisi pag-asa ka napitang suok sa Pilipinas, barbecue nga saging nga lang tag 20 na nga. Oh, sus. Oh, Bisan pa og tag-J's. bisi pag tag-jis. Og ang imong anak duha ka bok minimum sa isa ka sa duha ka bok imong anak sa isa ka pamilya. Oh. Oh, nya 500 imong adlaw. O pala 400 ang gasto. Maigol ko ng 100 pesos sa isa ka bok. Mo nang Sa isa ka tao. mo nang panawagan usahay nato sa gobyerno labi na sa nasyonal, Sir Joel. Kung dili ganin ninyo masulban ng problema, ayaw lang po may ginotbuti. Mao na diha nga sa pastilan Ginoo ko pasayloa. Ang di dako kay kulang. Mao na nga pasalamat ang atong mga kaigsunan. Kay naa ning Kaunlad Pinoy. Mutabang sa atong mga kabos nga kaigsunan nga katong singgula, isa lang ka trabaho. Yes. O isa ka trabaho, pila ra? Abutanta 500 per day. Kulang kay na, di na ka. Kulang yun kayo. Biyaan ka kasawa na, biyaan ka kasawa. Unsa na lang ka kung magsakit, asa man ta mangita, Oh. ipatambal, mangutang. Oh. Tapos mong trabaho na puta alas 8 hanggang alas 5, bukita na puta 500, at na sa pamahaw, paniuto, panihapon, baon sa mga anak, asan doon ang pagbayad sa utang? Wala na. Luntay ang panahon nga ang mga Pilipino instead na moarang-arang tungod sa nindot kuno nga mga programa sa gobyerno, no? Pero ang problema lang nato kay murang naputos naman hinunta sa utang o nabuhi ta sa utang. Oh, kana mo lagi na nga wa pa gipanganak ang atong mga nakaron ang atong wa pa gipanganak nga privilege na to bayad sa sa utang sa Pilipinas. Oo, wag yun din taon. Oh. Pero mao lagi na ang samo Sir Joel, instead na kanunay may magbagot-bot, instead na kanunay may musinggit batok sa gobyerno, mas maayo pa'y batunan na lang nato ang positibong panghunahuna atong lantawon unsay atong i-contribute unang-una sa atong kagulingon, duha sa atong pamilya, and eventually sa imong lugar o sa nasod nga Pilipinas. Pero kami mga taga-Kaunlad Pinoy, wa mi moingon nga kami mga misiya. Wa mi moingon nga tanang problema ninyo sa kalisdanan kami ang tubag. Ang saamo lang misugod lang mi sa ginagmay nga pamaagi para maayo na lang maka-inspire sa ibang mga individual, sa ibang mga organisasyon nga mobuhat pud sa ingon niini di daghan natang magtinabangay, dili na unya magka-problema ang atong mga katawhan tungod kay dili lang gobyerno ang mi-cater sa ilang mga problema or mi-address sa ilang mga problema, kundi pipila ka mga individual o organisasyon sama sa Kaunlad Pinoy ang mupahigayon ni ana. Okay, salamat kay na Sir Ricky Huwab Baygala, ang Secretary General Baygala sa Kaunlad Pinoy.
Nga kumpati kita mas ginawa wila tinaw basawas butong may galang iyang gipahayag karon. O nakakadto nga itong mga kaigsunan may gala ay mo kabalaka kay dili ni mo'y una. Dili po ni mo'y last. Kinabi may gala ni si Ricky Huab. Naapay another day mga kabarter nga mag-uban mi ipatinaw na to pag-ayo ug sa ang kaunlad Pinoy. Okay, now party radio time alas 8:23 gahimuon sa kaunlad Pinoy. Go ahead si Ricky. Akong Osbon, ang unang implementasyon sa atong social program na kung sa rice affordable rice for members sa Kaunlad Pinoy diri sa probinsya sa Misamis Occidental ipahigayon karong September 8 ni ining tuiga pagasugdan kini sa usa ka short motor caravan nga magsugod sa tulay sa Pines padulong diri sa covered court sa Upper Langkangan. Mohanyo day pugo sa barangay LGO nga unta tagaan ta og nilang kahigayunan nga makagamit ta sa ilang covered court, no? Tapos dito nato ipahigayon ang atong programa na kung saan ang atong mga membro lang muna ha, katong gusto nga interesado nga mahimong makasalmot ni anang affordable rice, magpamembro muna tayo kasi kailangan natin na may tala ang ating mga pangalan doon sa database sa national sa Kaunlad Pinoy. Karong September 8 yan. Tapos lakbita lang na nako Sir Joel, no? Pasensya na. Doon naman ko yung mga pangutana. In fact, dahil nag-text ako karon na unsay tawagan na kanang nako na ni nasuko kay ano kunong nagpamimbro pa diri nga bura kunong party list may nga namo kuno party list diri. Wala ta. Ang ato kung ang ilang gipasabot sa pangutana diri sa ako karon is kining Kaunlad Pinoy at saka Asinso Pinoy pareho ra nagtumong, no? Pero muingon jud ko ninyo nga kanang Asinso Pinoy ato po nang ikitir kaya ang tagiyabi ana si Gobernador Baya. Si Gobernador Baya perte ba yung paningkamot sa atong lugar. Perting paningkamot sa atong probinsya nga makadalag mga proyekto para sa iyong mga katawhan. Atong tabangan. Unang tabangan ato unang-una Asinso Pinoy ta. Kanang among mga leader, ang orientasyon namo sa mga leaders namo ayaw mo pag-recruit sa mga membro na sa Asinso Pinoy. Irespeto na to na. Ang ato lang i-recruit katong mga non-members of Asinso Pinoy. Kasi ang Asinso Pinoy, ang ilang pong intention is magkaroon sila ng membership sa Misamis Occidental ng 60%. Kung na may 40, adong nata sa 40. May ubang party list nga naglihok para sa 40. Kung sa 10 na po, may dire po mo sa 10. Kung moahalmit, mohatag ang katawan sa Misamis Occidental, 2% lang ng boto para na mo, okay lang din sa amin, kumbati lang kapon. Kumbati lang. Tungod kay, wala man magikan ang boto dire sa Misamis Occidental para sa Kaunlad Pinoy. Okay. Doon naman siya kaugalingon nga mga area nga doon na siya intervensyon. Pero kung mudaog siya kung panikamutan or palarin halimbawa kaluyan sa Ginoo, ayaw mo og kabalaka tungod kay buan gyapon og proyekto ang atong lalawigan tungod kay naa man pud ko diha nga taga dirira. Okay. So di man nato pwedeng makalimtan na. Basta ang ako lang panawagan Asinso Pinoy ta. Ihatag nato ang tinuod nga suporta, respeto ngadto sa atong halangdon nga gobernador. Di pud mabalaka ang atong mga katawhan kung ang Kaunlad Pinoy na proyekto granting makapalaran lugar nga mabutang ka dito sa Kongreso. Walay kabalakan tungod kay pero pag hinangal ka kay rapidohon magkanakaw. Mao. Kung naate mga kauban sa katilingban nga susama ang iyang advokasya kay Sir Joel, kung maminaw lang gid sila nga kanang giyaw-yaw ni Sir Joel sa iyang radio program, dili na iyang kaugalingon lang na yaw-yaw na gusto lang niya. Kana iya na lang gipaabot. Mao man ay tinuod nga sentimento sa kinabag-ang katawhan sa atong lugar, siya lay nahimo karon nga ating pamaba para mapaabot na dito sa atong mga pangagamhanan. Naara na sa mga atong mga opisyalis kung maminaw sila dili. Kung maminaw sila, nama sila sweldo. Kung dili sila maminaw, tapos dili nila ayun ang trabaho, doon nagkapo sila sweldo. Pero mas maayo gito budawat ang sweldo nga atong hinaguan. Kana tinarong ba? Kana tinarong nga trabaho. Tinarong nga trabaho. Oportunidad na, dili na siya rights. Oportunidad, privilege na siya. Okay. Okay sir, salamat kay sir. Kabalo ko nga grabe ka kay bala diha pero murag kitakupan at karon sa oras. Party radio time alas 8:20 City. Nakay tulo ka minuto nga isangyaw pa ang
ang naakaroon diya nga imong gitigom diyang bala diya para sa itong mga kaigsunan nga membro sa Kaunlad Pinoy. Go ahead, sir. Siguro sa ato mga katauhan nga naminaw karon do na mo mga pangutana nga misantom sa inyong hunahuna nga dili ninyo mapaabot karon dayon aron atong matubag. Amo mong giawhag nga do na may Kaunlad Pinoy FB page, no? Naman na sa amo ang mga ads, sa among mga tarpaulin. Pwede ninyong ipaabot ang inyong mga pangutana aron matagaan pa nato na og katimawan sa mga sumunod nga mga adlaw tungod kay sumala pa ni Sir Joel, dili lang man kini may una og katapusan natong paghihinabi kini kalabot sa atong programa. So giawhag nako ang tanang mga katawhan nga naminaw, ilabi na ang mga membro nga duna pay kunting pangutana, ilabi na sa mga programa, ilabi na kung paano nila ma-access ang mga programa sa Kaunlad Pinoy. Nabay hotline na to dito? Naata. Oh, sige. So, bot ipasabot, inyo nang ipadangat or dili sa ato mga municipal leaders, sa ato mga coordinators para ato nang matagaan o katinawan sa sunod nato nga mga programa. Usbo nako karong umaabot nga mga ilabi na sa September 8 doon na tayo programa nga ipahigayon. Magkaroon man maato man ang ipahibalo sa tanan nato mga membro, mag-abot ta diha sa covered court sa Barangay Upper Langkangan karong September 8 alas 8 sa buntag magsugod ang parade. Moabot ta diha sa lugar, maghulat na lang mo diha. So na kanang mamahaw sila daan, Mamahaw sila daan kay kini ato ang kini atong budget burag para lagi na sa tanan dili nila to na mahatag sa kung unsa tong mga may pagkaon libre wala no ang sa para sa amo makontento na lang tanan nga kung sa programa nga makapalit ang bugas nga medyo barato. So alas 8 magsugod ang parade, alas 9 nata sa covered court. Among giawag ang tanang mga membro kung wa mo yung mga ayaw mo pagdala og cellophane kay kana bawal na single use plastic cellophane. Ayaw mo pagdala na mo og kanang kasirula, kabo, balde, kung sa inyong masudlan sa inyong bugas, ayaw lang po ng arinola kay manamahong ansotan ni Lola. No, so mag-abot ta diha, makapalit mo og pero ako ang ipahibalo ha, doon na siya ibayad. Barato lang. Basic buingon mo nga ay membro may ipanghatag, wala po ipanghatag. Ang amo lang himo lang may og kahigayunan nga ang atong mga katawhan labi na ang mga membro na makapalit aron makapahulay po silang pamalit ang mga presyong perting mahala. Okay, so karon ang September 8 magkita-kita ta dito pohon. Amo po kang giawhag or gi-invite Sir Joel nga makasaksi kung doon na kay oras aron makahatag pang nagdugang pong idea kung unsa gining Kaunlad Pinoy. Okay, kaya ito ng pagkabiran sa itong mga kauban. Ito ng... Daghang salamat, ana. Ako ng pagkabiran. Sir Joel, na. Tapos, bago ko mo tapos, no, bilang pangwakas, mga ko o mahatag, mapasalamaton kay ko nimo Sir Joel tungod di ining usa ka dakong oportunidad ug kahigayunan nga imong gihatag sa Kaunlad Pinoy para matagaan mi og kanang oras para ma-explain na mo unsa ang Kaunlad Pinoy, unsa iyang advokasya, unsa iyang misyon, unsa iyang vision, unsa iyang mga programa ug sa umaabot pa nga mga gimbuhaton sa Kaunlad Pinoy diri sa atong probinsya. Salamat kayo Sir Joel ug salamat usab sa atong mga katawhan nga naminaw ni ining maong programa. Ikon sa tibayang kwan natay 15 million karon nag-views na to. Sa atong mga 15 million nga viewers karon sa sa FB live no? Ni Sir Joel ug sa mga municipal leaders, sa atong mga city leaders ug sa atong mga barangay leaders, daghan kayong salamat ug inaot unta nga kanunay tang magpadasigon sa atong pagsalmot niining mga programa nga atong ipahigayon sa atong Kaunlad Pinoy. Daghang salamat o daghang salamat sa aming suksilitan. Radio Rapio.